Salamat sa Diyos at sa wakas mga tol. Eto, papanoorin natin aktwal na pinirmahan na ni US President Donald Trump, no, at saka ni Iranian President Masoud Pezeshkian etong isang Memorandum of Agreement. No, nagkapirmahan na nitong June 17 sa France. Napaaga, dapat June 19. Ngayong araw dapat yan pipirmahan pero napaaga. So sabi rito sa report, tinapos na ng Estados Unidos at Iran ang palitan ng kanilang mga pag-atake matapos lagdaan na US President Donald Trump at Iranian President Masoud Pezeshkian ang isang Memorandum of Agreement. Para malaman natin ang buong detalye mga tol, samahan ninyo ako mula rito sa UNTV News and Rescue. Panonoorin natin mga kapatid. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Pirmado na ang makasaysayang kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran. Ayan, eto na. Aktwal itong nilagdaan ni United States President Donald Trump sa gala dinner ng G7 Summit sa Versailles, France. Alam nyo, napakagandang balita nito mga tol, no? Kasi sa kabila ng nangyaring bakbakan nitong nakaraan, maraming nasawi mga tol, maraming mga napinsala, maraming mga nasira na mga facilities, pero nanaig pa rin, no, dito sa mga leader na to, yung siguro iniisip pa rin nila yung kapakanan ng ating daigdig. No? At nagpakumbaba pa rin sila. Sabihin natin nandoon pa rin yung angas nila sa isa't isa, nandoon pa rin yung ego nila. Pero doon pa lang sa paglagda nila, doon sa paglagda ng Amerika at ng Iran is nagpapakita pa rin yun mga tol nang iniisip pa rin nila na matapos na itong gulo at magkaroon ng kapayapaan. At maraming salamat sa Panginoong Diyos, no? Kasi alam nyo itong nangyaring bakbakan, kung tutuusin mga tol, pwede itong umabot sa World War III. Pwede itong mas lumawak pa ng husto. Pwede itong mas marami pa ang mapinsala, mas marami pa ang masawi. Pero buti na lang. Sa wakas, masasabi na nating eto na tapos na nagkapirmahan na sila. Bagamat ito yung Memorandum of Agreement pa lang, pero napakalaking bagay na nito. Diba? Tuloy natin. Kasabay nito, lumagda na rin sa kopya ng kasunduan si Iranian President Masoud Pezeshkian. Wala siya doon. Wala siya doon sa France, no? Pero eto, pinakita niya na nilagdaan niya na rin. Na ibig sabihin ay wala ng military operation sa gitnang silangan. Mas napaaga ang paglagda sa kasunduan na dapat sana ay gagawin sa Biyernes, June 19 dapat ngayon sa Switzerland. Ayon kay French Switzerland pala. Okay. President Emmanuel Macron, ang nasabing kasunduan ay mahalagang instrumento upang magkaroon na ng kapayapaan at ganap ng pagbubukas ng Strait of Hormuz para mapababang muli ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Tama. Di ba nga sinasabi natin mga tol nitong nakaraan yung nagbabakbakan pa sila. Buti nga sana kung sila lang ang nagkakasakitan. Sila lang ang napeperwisyo, sila lang ang naaabala. Ang problema mga tol, yung pag-aaway kasi nila, buong mundo ang napeperwisyo nila eh. Buong mundo ang napipinsala. Hindi man dun sa mga bomba nila, kundi yung ekonomiya ng buong mundo. Kaya buti na lang, no? Eto na, nakita natin, pumirma na yung presidente ng Iran, pumirma na si Donald Trump, so wala na sigurong fake news mga tol, no? Pero eto problema. Hindi kasali dyan ang Israel. Wala ang Israel doon sa pirmahan. At alam naman natin ang Israel mga tol is nandun pa rin, ang gigigil pa rin at gusto pa rin nilang tapusin yung kalaban nila at patuloy pa rin ang ginagawa nilang pag-atake. Ayon kay President Trump, malaki na ang epekto ng pagsasara ng Hormuz sa ekonomiya ng mundo. Buti naman alam niya. Kala ko hindi niya naiisip yun eh. Buti naman buti naman nare-realize niya. Dahil sa dami ng mga bansang nakadepende dito at kung magpapatuloy ang labanan, tiyak na mas malawak ang magiging problema at epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Kumbaga parang sinasabi ni Trump dito, iniisip ko kayo at sinasaalang-alang ko kayo. Kaya eto, hinihinto na natin ang digmaan, no? Buti naman talaga naiisip niya yun, no? So the one thing I didn't want to see is I didn't want to see
economic catastrophe. If you kept this going, that could have happened. Mula sa araw ng Kung magpapatuloy daw ang labanan, pwede nga talagang mangyari yun, economic catastrophe. Catastrophe. If you kept this going, that could have happened. Mula sa araw ng paglagda ay magsisimula na rin ang 60 araw ng paglalatag ng mga teknikalidad ng kasunduan. 60 days ng paglalatag ng mga teknikalidad ng mga kasunduan. Sana sa loob ng 60 days is wala nang mangyari pang mga pag-atake, wala nang magsasabi na gumaganti lang, self-defense lang. Siguro yung blockade ng Amerika aalisin na rin nila mga tol, no? At kumbaga wala na talaga dapat nangyayari pa. Hindi katulad nung ceasefire, di ba? Ceasefire daw pero may nagpapalitan pa rin ng pag-atake. Pero eto, since formal na silang lumagda doon sa Memorandum of Agreement na yan, MOA, dapat talaga wala nang mangyayari pang pag-atake habang inilalatag nila yung mga teknikalidad ng kasunduan nila. Hindi kasi yung Memorandum of Agreement, kumbaga, yun na yung panimula eh. Kasama na rito ang patungkol sa sensitibong paksa ng nuclear program ng Iran, ang pinakaimportanteng punto ng kasunduan. Sinabi ni Trump na kukunin ito ng Amerika, ngunit wala pang detalye kung saan dadalhin. Hindi aniya ito maaaring galawin ng Iran dahil nasa ilalim ito ng mahigpit na surveillance ng US. The most important clause to me, a very strong statement that they will never have a nuclear weapon. This agreement now provides Iran with a historic opportunity. If they follow the path of cooperation, will have opened for them. Their country will have a chance to survive. So they'll work closely with us to turn over the so-called enriched material. The technical discussions and the removal of all stockpiles of enriched materials will begin immediately. We're going to start that immediately. Wala namang problema kay Trump kung magpatuloy sa produksyon ng ballistic missiles ang Iran. Okay. Isa ito sa sinusuportahan niya dahil hindi naman anya malaki ang pinsala ng missiles kumpara sa nuclear weapon. Ang nasabing issue ay naikonsulta naman anya sa mga Gulf countries na karatig bansa ng Iran. Sa bagay, kasi yung mga mga ballistic missile na yun, bagamat nakakapinsala pa rin yun, nakakasira pa rin yun, pero iba kasi talaga ang resulta kapag ang bumagsak is nuclear weapon. Kasi itong mga ballistic missile, bagamat hindi nga yan abot doon sa American soil, ang abot lang niyan is yung mga Gulf nations na nakapalibot sa Iran at saka yung mga military base ng Amerika. Pero kapag tumama kasi yung mga ballistic missile, bukas pwede agad ayusin yan eh. Bukas pwede agad puntahan ng mga rescuer, puntahan ng mga mag-aayos doon sa kalat, sa mga gumuhong gusali, sa mga gumuhong facilities, pwede agad puntahan yon. Unlike kapag ang bumagsak mga tol, isang nuclear weapon, alam naman natin ang resulta niya. Nandyan yung matinding radiation. Hindi talaga pwedeng puntahan agad. Kumbaga yung pinaka-ground zero magiging parang disyerto yan. No? Maraming, hindi, yung impact nun pagkatapos sumabog ng nuclear weapon mga tol, hindi yan overnight wala na. Unlike sa mga ballistic missile, di ba kinabukasan pwede na, okay na, tahimik na, wala nang apoy. Pero yung nuclear weapon mga tol, hindi. Di ba nakita nyo naman kung ano yung nangyari dati sa Hiroshima at saka sa Nagasaki, atomic bomb pa lang yan at mahinang klase pa lang yun kumpara sa kung ano yung meron ngayon. Di ba? Dekada, ilang taon ang lumipas mga tol bago ulit pwedeng puntahan yung area na yun kasi may mga radiation na delikado, pwedeng magdulot ng sakit, yung nuclear fallout na pwede pang dalhin ng hangin papunta sa ibang lugar. So talagang malaki ang pinsala nun mga tol, no? So we'll be working on a parallel effort with the Gulf nations to address non-nuclear issues such as the conventional ballistic missiles, which we'll be talking about, and support. I mean, they have to have some because other people have some, and missiles aren't the problem. Missiles they hurt a little location, but they don't blow up the planet. Ayon sa US leader, naiparating na rin kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kopya ng kasunduan. Ako ewan ko lang pero kapag naiisip ko parang may masakit na part kay Netanyahu, no. Mamaya siguro paliwanag natin. Tuloy muna natin 'to. Sa probisyon nito ay ang pagtigil ng bakbakan sa lahat ng fronts kabilang ang Lebanon.
Sinabi nito na alam rin ni Netanyahu ang kanyang posisyon patungkol sa ginagawang pag-atake ng Israel sa Lebanon at hindi niya ito nagugustuhan, lalo na ang pagdamay sa mga sibilyan. O kasi ang problema kasi ng Israel, mga tol, pinapabagsak kasi nila buong gusali. No? For example, isang buong building, apartment building na laman ng Israel na pumasok doon. Kahit isa lang na target nila, kahit isang tao lang, ang gagawin ng Israel, pababagsakin nila yung buong apartment building ngayon. Wala silang pakialam kung may madamay man, mga tol. Pero sa part naman ni Netanyahu, parang may masakit na part sa kanya doon. Kasi biruin mo, dalawa sila eh. Amerika at saka Israel, sabay silang lumusob, no, dito sa Iran. Makalipas ang ilang buwan, etong Amerika nakikipagkasundo na sa Iran. Kumbaga yung Israel naiwan mag-isa. Para mas madali mong maisip, mga tol. For example, ikaw, meron kang kaibigan, 'di ba? Sabay kayo, kumbaga partners kayo, 'di ba? Tapos meron kayong kaaway, meron kayong kalaban. Tapos malaman-laman mo yung kaibigan mo tropa na, kasundo na yung kaaway ninyo. So ikaw na lang yung naiwan mag-isa. Kumbaga parang sabay tayo dati, ngayon iniwan mo ako mag-isa, ngayon tropa na kayo, kami magkaaway pa rin. Parang ganoon, mga tol, no? Sa part yan ni Netanyahu, kasi nga para sa kanya, hindi siya naniniwala dyan sa mga kasunduan na yan dahil pwedeng masira yan, pwedeng bumalik pa rin sa dati na bakbakan naman. So ang gusto niya, para makasigurado siya na talagang wala ng threat sa kanilang bansa, is tapusin kung ano yun na simulan. Yun yung paniniwala ni Netanyahu. And we did send a copy to Israel, by the way. I'm not saying they shouldn't protect themselves. I'm saying when two drones are shot into the desert and drop harmlessly, you don't have to knock down buildings in Beirut. I love them as a partner. They were terrific, but they could do a much better job with Hezbollah. On that, I don't think they're doing well. And I feel very bad for Lebanon. Umaasa si Trump na magiging pangmatagalan na ang kapayapaan sa pagitan nila at ng iba pang saklaw ng kasunduan gaya ng Israel, Iran at mga proxy nito. Kung sakaling hindi makikipagkaisa ang alyansa ng Iran, alam na kung ano ang mangyayari. And it's a memorandum of understanding. If it doesn't get done in 60 days, that's all right. We go back to bombing. Yun yung ayaw ni Netanyahu. Sabi mismo ni Trump, it's a memorandum of understanding. Kung hindi daw magwo-work sa loob ng 60 days, di babalik ulit sila sa bombahan. So ganun niya ngayon sinasabi ni Netanyahu, wala naman palang pupuntahan yan eh. Di tapusin na lang natin, isa sa atin yung kailangan mawala. Parang ganun, mga tol, ang paniniwala ni Netanyahu. Kasi kung ganun lang, edi paulit-ulit ng cycle, magkakaroon kayo ng kasunduan, memorandum of understanding o memorandum of agreement in 60 days. Si Trump na mismo nagsabi, kung walang mangyayari sa loob ng 60 days, babalik sila sa bombahan. So ayaw na ni Netanyahu yun. Ang gusto niya, may posibilidad palang bumalik dun. Di tapusin na natin ngayon pa lang. No? Ayun, kumbaga parang yun yung nasa loob o nasa isip ni Netanyahu. Ano sa tingin ninyo, mga tol? No? Hanggang sa muli, mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.